Ezekiel, Kabanata 41. Pagkatapos, ipinasok ako ng lalaking iyon sa dakong kabanal-banalan. Sinukat niya ang daanan nito. 3 metro ang taas, 5 metro ang luwang, at 2.5 metro naman ang kapal ng pader. Sinukat niya ang bulwagan. Ang haba nito ay 20 metro at 10 metro ang luwang. Pumasok siya sa huling silid. Sinukat niya ang daanan nito. Ang taas nito ay 1 metro, 3 metro ang luwang, at ang kapal ng pader ay 3.5 metro. Sinukat niya ang bulwagan. Ang luwang nito ay 10 metro, gayon din ang haba. Sinabi niya sa akin, ito ang dakong kabanal-banalan. At sinukat din niya ang panloob na pader ng templo. Ang kapal nito ay 3 metro. Sa pader na ito na nakapaligid sa templo ay may sunod-sunod na mga silid na tigda 2 metro ang luwang. 3 palapag ang mga silid. Bawat palapag ay may 30 silid. Ang pader ng palapag sa itaas ay manipis kaysa nasa ibaba, pagkat sa gilid ng pader nakasalalay ang bawat palapag. Sa labas ng mga silid na ito ay may malapad na hagdanang nakadikit sa pader at siyang daanan papunta sa mga palapag. Kung tingnan sa labas, ay waring pareho ang kapal ng pader mula sa ibaba hanggang sa itaas. Ngunit sa loob, ang itaas na palapag ay maluwang kaysa sumusunod na palapag. Nakita kong may balkonaheng 2.5 metro sa paligid ng templo. 3 metro ang taas nito mula sa lupa at kapantay ng pundasyon ng mga silid sa gilid. Ang kapal ng pader ng mga silid na ito ay 2.5 metro. Sa paligid ng templo ay may bahaging bukas sa pagitan ng balkonahe at ng silid ng mga pari. Ang bakanting lugar ay may sukat na 10 metro. May isang pinto papunta sa lugar ng mga silid sa gawing hilaga at isa sa timog. Ito'y palaging bukas. Ang luwang ng azotea sa palibot ng templo ay 2.5 metro. Sa dulo sa gawing kanluran ay may isang gusali na 45 metro ang haba at 35 metro naman ang luwang. 2.5 metro ang kapal ng pader nito. Sinukat ng lalaki ang labas ng templo. Ang haba nito ay 50 metro. Mula sa likod ng templo hanggang sa gusali sa kanluran ay 50 metro rin. Ang pagitan mula sa harap ng templo pati ng patio ay 50 metro rin. Sinukat din niya ang haba ng gusali. Ito'y 50 metro pati ang mga silid sa magkabila. Ang mga silid na pasukan sa templo, ang dakong banal at ang dakong kabanal-banalan at ang bulwagan sa gawing labas ay nababalot ng tabla mula sa sahig hanggang bintana. Ang loob naman ng templo ay balot ng tablang kasintaas ng pinto at may ukit na larawan ng palmera at kerubin. Salitan ng larawan ng palmera at kerubin. Bawat kerubin ay may 2 mukha. Isa ay mukha ng tao, mukha naman ng leon ang isa. Ang mga ito'y magkatalikod at parehong nakatingin sa puno ng palmera. Ganito ang larawang nakaukit sa lahat ng dingding ng templo. Kasintaas ng pinto ang mga tablang may nakaukit na larawan ng kerubin at puno ng palmera. Ang mga hamba ng pinto ng dakong banal ay parisukat. Sa harap ng dakong kabanal-banalan ay may parang altar na kahoy. Ang taas nito'y 1.5 metro, 1 metro naman ang luwang. Kahoy ang mga paa nito, gayon din ang patungan at ang dingding. Sinabi sa akin ng lalaki, iyan ang mesa sa harapan ni Yahweh. Sa magkabilang dulo ng daanan papunta sa dakong banal ay may pinto, gayon din ang papunta sa dakong kabanal-banalan. Ang mga pinto ay 2 paypay. Bawat paypay ay may 2 bisagra.
Ang pinto papunta sa dakong banal ay may nakaukit ding larawan ng kirubin at puno ng palmera tulad ng nasa dingding. May kahoy na panakip sa labas ng bulwagang pasukan. Sa bawat panig ng dakong banal ay may mga bintana at ang mga dingding ay natatakpan ng tablang may inukit na puno ng palmera.